I had a dream last week lang yata. Tapos yung dream ko is weird. Para akong nasa familiar yung place. Yung first setting is tinitirhan namin nung college ako. And parang sa second floor nung bahay ng kapitbahay namin, parang may sumisira sa roof nila. Tapos, we were thinking na may nag-aaway lang or may nag-aamok doon sa house na yun. But then, seconds after, na-realize ko na kaguluhan siya sa place na yun. Hindi lang sa isang bahay. So, chaos talaga siya. And then, biglang nagbago yung setting. Ako na lang yung nandun sa place. Hindi siya parang hindi siya bahayan. Ang nakikita ko lang is wall sa likod ko. So, parang nagkaganon lang ako. Nagdadak lang ako sa wall. Tapos, parang puro land lang siya. Walang buildings. Walang plants. Walang trees. Parang parang desert, ganun. And then, sa medyo malayong part, nung nasaan ako, may sumasabog. So, parang missile, ganun. Pero medyo malayo siya dun sa location ko. Tapos na-realize ko, may war pala na nangyayari. And then, second time na may sasabog is papunta sa akin. And alam ko na papunta siya sa akin kasi kitang-kita ko yung front view nung missile. Pero parang hindi siya pangkaraniwang missile kasi ang alam ko sa missile, I'm not sure but then di ba parang pa-triangle yung front view niya. Pero itong missile na to is parang front ng plane. Alam niyo yun, yung parang pa-curve. Ganon. So, papunta siya sa akin and sabi ko, naisip ko that time, naku, katapusan ko na yata. Ganon. But then, nung nagland siya, sa tapat ko lang siya, pero hindi ako napano. Wala akong scratch. Kahit alam nyo yung, di ba pag may nag-explode, may mga usok yan and may mga dust. Kasi yung pinagland niya na ground, di ba maggaganong, bish, ganun. Kahit yun, hindi ako naabot. So, I'm not sure kung ano yung meaning ng dream na yon, or maybe dahil madami akong napapanood sa social media na mga rumors of wars and upcoming calamity na nasa news na sana ay wag namang mangyari. But then siguro, habang natutulog ako is naglalaro siya sa mind ko. So maybe that's why nagkaroon ako ng dream na ganyan. But then, maybe that dream means that God is telling me na kahit ano pang kaguluhan, kahit ano pang chaos na mangyari, as long as you believe in Him and you pray for His protection, you are shielded. Lalo na ngayon, maybe kaya din ako nagkakaroon ng mga ganitong dreams is because yun nga, yung issue na nagtataas ng tariff yung US, tapos gusto ni Trump na magkaroon ng planta yung TSMC sa US, and then parang nagkasundo sila. Ngayon napanood ko lang na umoo yung TSMC. And so, sa nangyaring ganito, we don't know what China is thinking and kung ano pa ang maaari nilang gawin sa Taiwan. And so, with these things going on, siguro yan nadadagdag sa mga naglalaro sa isip ko kapag natutulog ako. But then, this dream, I have remembered this verse, Psalm 46:10, be still and know that I am God. Na kahit ano pang chaos, ano pang calamity, whatever
si God, kapag shielded ka ni God, protected ka ni God, walang mangyayari sa'yo. Remember guys, yung story kay Gideon. Diba si Gideon, meron siyang 32,000 na army, tapos yung mga Midianites na kalaban niya is 135,000. Nakakatakot yun, parang China and Taiwan. Diba kung iisipin mo, napakalaki ng China. Yung weapons nila, and yung number ng army nila is walang-wala kung ang Taiwan kung i-compare doon. And then alam niyo yung 135 na Midianites versus dun sa 32,000 na army ni Gideon. Pina-reduce pa ni God yun. Sabi niya, pauwiin mo yung mga gustong umuwi, yung mga natatakot na sumama sa battle, pauwiin mo. Tapos yung 32,000 na yun, may mga umuwi, may natira lang na 10,000. But then sabi ni God, no, bawasan mo pa. Diba? Tapos yun nga yung parang tinest ni Gideon, sige uminom kayo dyan sa river na yan. Tapos tinest niya kung sino yung mga umiinom nang nag-check, nagtitingin-tingin pa rin sa paligid. Tapos ang natira is 300. 300 versus 135,000 ng army. Pero di ba nanalo pa din si Gideon because God is with them. Tapos, ano pa ba? Meron pang isa yung kay Jehoshaphat. Itong si Jehoshaphat kasi ang dami ng kalaban niya. May Moabites, may Ammonites, tapos yung mga taga Mount Seir pa. So, 3 yung kalaban niya. Natatakot siya and he inquired kay God. Sabi niya, Lord God, ano nang mangyayari? Diba? Masyado silang madami. Tapos sabi ni God kay Jehoshaphat, do not fear. You don't have to fight in this battle because this is my battle. This is the Lord's battle. Sabi niya ganon. So, bukas, stand firm and see the deliverance of the Lord. Tapos, alam mo ang nangyari, itong mga Ammonites and mga Moabites ay nag-connive against dun sa mga tao ng Mount Seir, sa army ng Mount Seir. Tapos, kinalaban nila yung Mount Seir. So, nung namatay itong mga Mount Seir na to, silang dalawa naman ang naglaban. They killed each other. Kaya itong sina Jehoshaphat and yung armies niya, pagpunta nila doon sa battlefield, yung mga kalaban nila is mga deads na. Kasi yung tatlong armies na, yung tatlong kalaban nila is sila yung nag-away. So, diba, yung God nila noon is our God then today. Iisa yung God na yan. So, if God was able to do that for them, He can do that to us as well. Diba? So, with these things na napapabalita, you just have to pray and ask for God's deliverance, God's protection, and we know na if God is with us, no one can touch us, diba? So, yun po. Keep on praying. Bye!